Hi, kung kayo ay may anxiety disorder, laging takot, may nervyos, body sensations, physical symptoms ng anxiety, yung mga hirap sa paghinga, paninigas sa mga muscles, panlalabo ng mata, pagkabog ng dibdib, hindi maabot yung oxygen, may lump sa lalamunan, extreme na pagkatakot mamatay, takot na lumabas, hindi na nagpa-function. Para sa iyo itong video na ito. Basically, i-explain ko dito kung ano ang importansya ng pagkakaroon ng professional help. No? By the way, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I'm not a psychologist. I'm a graduate of BS Psychology. I have a certificate I have a cognitive behavioral therapy certificate from CBT Australia. Nag-aral ako sa Australia at yun ay ang gold standard, no? Ibig sabihin, evidence-based, proven na effective siya, na ginagamit ng mga magagaling, no? Na mga doctor, psychologist sa mundo. Konti lang po ang merong certificate na gano'n, lalo na dito sa Pilipinas kasi konti lang naman talaga ang mga health professional dito. So kung hindi ako doctor, hindi ako psychologist, practicing psychologist, hindi ako health professional, anong ginagawa ko? Well, because I learned it at yung background ko naman din ay BS Psychology at ako'y nagkaroon ng anxiety disorder, generalized anxiety at panic attack, gusto ko sa inyo i-share kung paano ko minanage based on my background, my research, and my own experience. Pwede akong kausapin as a coach. May bayad. No? Kasi you're gonna be spending time with you. And yung sasabihin ko sa inyo is based on science. Kasi ako, as I've said, graduate din naman talaga ako ng BS Psychology at ako ay may CBT. At hindi lahat ng psychologist na practicing ay may CBT certificate. No? So, konti lang po kami merong ganun. But I'm not practicing, kaya sinasabi ko, I can coach you. No? I'm not a therapist. Hindi ako magda-diagnose sa inyo. So, alam ko yung boundary ko. So, yun. No? Para klaro lang po sa lahat. Okay? Anyways, saan ba ito nanggaling? Merong nag-message sa akin na isang follower. Sabi niya yung anak niya nakakarinig at nakakakita nang wala naman. So, ngayon, sinabi ko sa kanya, dalhin na kaagad sa Center for Mental Health or sa madaling salita, mental hospital. Sabi niya, mental agad? Ganun yung comment niya. So, nalungkot ako kasi kala ko sa panahon ngayon, tanggap na yung kondisyon sa pag-iisip ng tao. Hindi pa pala, may stigma pa rin pala, no? Kahit makabago na yung panahon. Ang dali lang intindihin dapat niyan eh. Kung may sakit ka sa puso, punta ka sa heart center or cardiologist, sa cardio, kasi puso yon. Kung may sakit ka sa diabetes o any internal medicine, yung doctor na internist, no, yung pupuntahan natin kasi sila yung nagse-specialize noon. Ngayon, kung meron tayong mga anxiety, depression, nakakita tayo, nakakarinig, nakakaamoy, nakakaramdam, nakakakita nang wala naman, kailangan natin pumunta sa isang psychiatrist o doktor sa pag-iisip. Paano ko explain sa inyo yan para mawala yung stigma? Pag may sakit sa puso, kadalasan barado, no? Barado. Okay? Ngayon, kung may sakit sa pag-iisip, pwedeng halimbawa nakuha sa gamot, sa sakit, no? Pwedeng gano'n ng mga side effects. Pero kaya matakot tayo, hindi ito side effects ng mga yung antidepressant na iniinom nyo. Hindi yan ang ibig ko sabihin. May mga gamot din na may nakaka-apekto. No? Pero hindi yung sinasabi ko. Again, hindi yan sa mga iniinom ninyong anti-depression, mga anxiety meds. Hindi po, ganun ha. Baka magkagulo-gulo kayo. Okay? So, alimbawa, nag-drugs ka. Yung ginagamit ng mga pinagbabawal, yung mga addict, no?
pwedeng masira yung utak nila. At kapag nasira yung utak nila, pwede sila magkaroon ng hallucinations, delusions. Yun yung sinasabi ko. So ngayon, kailangan doon psychiatrist. Okay? Meron din naman na talagang gaya ng isang taong ipinanganak na may sakit na talaga sa puso, meron din mga taong ipinanganak na may problema talaga sa kanilang mental. At kailangan ayusin ng psychiatrist. Kaya dapat hindi po tayo matatakot, mahihiya sa mga sasabihin ng tao kung yung tayo mismo, kamag-anak natin or mahal natin sa buhay, may mental condition. Hindi na kasalanan yun. Kasalanan mo yun kasi ikaw yung tatanga-tanga, ikaw yung bobo. Hanggang ngayon, natatakot ka pa rin doon sa stigma na yon. Diretsohan na tayo ha, kasi nabubwisit ako sa mga taong yun. Pero naintindihan ko rin naman kayo kasi hindi mo kayo expose. Kagaya ko, ako'y nag-aral talaga, kaya ang yabang kong magalit. No? Pero sana ganun din kayo. Again, ganito lang kasimple. Ang taong may sakit sa puso, pupunta sa isang cardiologist. Ang taong may problema sa mental, pupunta sa isang psychiatrist. Ganun lang kasimple. Ngayon, pag sinabi ng psychiatrist, pumunta ka sa psychologist, kasi hindi mo kailangan ng gamot, kailangan lang maayos yung pag-iisip mo, then yung psychologist, magaling din sila. No? Ayusin mga anxiety, depression, no? So gano'n. Ang pinagkaiba ng psychiatrist sa psychiatrist, pwede sila mag-prescribe ng gamot. Ang psychologist, hindi. Pero, kung hindi kailangan ng gamot, mas gusto ko ang psychologist kasi sila talaga, may oras sila, no? Para talaga makipag-usap sa pasyente. Kasi mga psychiatrist, wala busy sila no? Masyadong busy, gamot ng halos sila. Okay. Pero swerte ako kasi magaling yung psychiatrist ko. Kasi yung psychiatrist ko, retired na. Nag-retire, pero galing nun. Galing mo namin mag-usap, pati yung sa gamot, no? So, nung panahon na ako'y talagang matindi yung aking anxiety. So anyways, ano ba yung i-discuss natin today? So na-cover ko na yung stigma, no, na natatakot kayo kapag may kayo o yung problema, may kamag-anak kayo na may mental condition, no? Sana mawala na yun. Sana wala na yun. Wala tayong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Importante sa atin na maayos natin yung miyembro ng pamilya natin. Kesa doon sasabihin ng tao, mas importante yun. Kasi yung mga ibang tao, bobo rin sila. Hindi rin nila alam. Okay? So kapag nangyari sa kanila yon, doon lang nila malalaman na ganun pala yun. Kapag ang tao may sakit sa puso, pupunta sa cardiologist. Kapag ang tao may problema sa mental, pupunta sa psychiatrist. Ganun lang po talaga. No? Wag natin sisihin yung mga tao. Talagang ganun talaga. No? May mga nagkakasakit na ganun. Okay? So anyways, gaano ba ka-importante ang professional health? Ganito lang po yun. Habang ikinukwento ko sa inyo, explain ko na yung mga common problems ng mga tao na encounter ng mga tao may anxiety disorder. Okay. At ano yung galing ng specifically cognitive behavioral therapy? Ano yung ginagawa niya sa taong yon? Number one, natatakot yung tao na magpanic sa labas. Okay? Kaya natatakot sila lumabas na, takot sila baka magwala sila dun, baka hindi nila makontrol yung sarili nila, no? Natatakot sila. Okay. Kung titingnan natin, kahit kayo mismo, no, was there a time really na talagang nawalan kayo ng control in public, na nagwala kayo in public because hindi nyo makontrol yung sarili ninyo? May nagawa na ba kayong nakakahiya talaga in public because of your anxiety disorder? Sasabihin sa akin ng karamihan, wala. Siguro may magsasabi dyan, isa, dalawa. Pero ang babasehan natin, yung karamihan. Kasi ano ba yung taong nagwala talaga in public? Okay, ano bang nangyari sa kanya? Ba't siya nagwala? No? Pero I am very, very sure, karamihan sa inyo, hindi nangyari yun. Kasi nga, nahihiya ka eh. Ang mangyayari lang, papanik ka, nasa loob mo lang. Hindi mo pinapakita sa mga tao na nagpapanik ka na pala sa loob. Yan ang katotohanan. Hindi ka lang komportable, talagang ramdam mo lang yung sensations. Pero, never ka nagpanik or nag-out of control in public. Yan ang katotohanan. Evidence-based tayo facts tayo. Ngayon, merong iba na talagang bumibigay, no? Yung talagang nagpanik siya, dalhin niyo ako sa doktor, which is normal also. At maganda yun. Alam niyo bakit?
paano kung talagang nag-heart attack na yung tao? Paano kung talagang may emergency? Nag-snort ako. May emergency, no? So, hindi natin malalaman, no? So, dinala siya sa ER, and that's good. Doon niya nalaman na nag-panic attack ka lang. Sana. Iba hindi alam eh. Pati yung mga doktor, healthy ka naman, walang problema. And then, dahil nga hindi siya naintindihan, nag-develop siya ng anxiety disorder niya. So, isa yun, no? So, kayo mismo tanong niyo sarili niyo, was there a time na nagwala ka in public, nag-out of control ka? Di ba hindi naman? I'm talking to a lot of you, most of you. Merong isa, dalawa dyan, malamang meron talaga. Pero most of you, titingnan natin, base sa experience mo, ilang taon ka nang may anxiety disorder? Was there a time na hinimatay ka? Or nagwala ka in public? I'm sure sasabihin mo, hindi pa. So, hindi ba enough na evidence yon na hindi totoo yung sinasabi mo o sinasabi ng utak mo na magwawala ka at himatayin ka in public? Okay, that's number 1, no? Number 2, physical sensations or symptoms. Yung takot na takot sila sa nararamdaman nila. Actually, totoo naman, nakakatakot talaga yung nararamdaman. Nandun na yung hirap sa paghinga, nalalabo mata mo, naninigas yung muscle mo, yung iba nanginginig, no? Natatakot sila doon. Pero ang kwento ko, sasabihin ko sa inyo, no? Na-imagine nyo ba yung taong tatalon na magsa-skydive, no? Yung may parachute, yung aakyat sila, lilipad sila, certain height, no? Tatalon, may parachute. Imagine ninyo yung kaba, lalo na yung first time na tatalon ako. Paano kung hindi bumukas yung parachute? Paano kung ganito? Ayan na, bubuksan na yung aeroplano, tatalon na kami. Isipin mo na lang yung, siguro nararamdaman ng tao na papunta siya doon sa pintuan ng aeroplano, yung kaba, yung kulay niya, siguro grabe pamumutla. Yung puso niya, siguro kulang na lang lumabas sa bibig niya, no? Yung kaba. Ayan na, nag-hyperventilate na siya kasi malapit na siyang tumalon, no? Yung utak niya, ang bilis na tumakbo kasi, paano kung kailangan alam ko yung gagawin ko, no? Tapos may iba pa, tumalon na. Ayan na, tumalon na. Tapos may mga hinimatay pa. Tapos gigising ulit. Nakita niyo, sa ere pa rin sigaw siya, ah! Ah! Siguro mga 3 beses. Himatayin at babalik sa ulirat, no? Pagkatapos ba nun, ng mga taong nag-skydive, kailangan silang dalhin sa ER? After nilang maramdaman yung physical sensations na yan sa katawan? Yung mga physical sensations na ba yun, na namutla siya, grabe yung kabog ng dibdib niya, dangerous ba sa kanya yon? Hindi rin. Hindi. So, ibig sabihin, kaya ng katawan natin yun. Yung lahat ng nararamdaman, nagawa ng adrenaline, yung adrenaline, nare-release yun kapag may fear, kapag may takot. Pero rest assured, wala kayo sa danger. Kaya ng katawan yun. Yung iba nag-i-enjoy. Ulitin pa nila, sige ulitin natin, isa pa. Ang hinahanap ng mga tao na yon, yung thrill ng nervous na yon, yung sarap ng takot na nararamdaman nila habang ginagawa nila. Nagbabayad pa nga. Tapos ikaw, konting lang, tatanungin kita, ano mas malala? Yung pakiramdam ng isang taong tatalon sa eroplano o yung nararamdaman mong anxiety? Yung totoo. Pareho ba? Talaga bang gumaganon ka? Natatalon na, nag-anxiety na, gumaganon ka ba? Hindi. Pero yung taong tatalon, ganun yung pakiramdam. Yung iba nga, tas, wag na lang, ayoko na, hindi na itutuloy. Diba? So, pangalawa yon. So, ang gusto ko lang i-assure sa inyo, kahit ano pa yung nararamdaman ninyo, gawa lang ng adrenaline yan at kaya ng katawan yan. So ito yung mga kagandahan kapag merong cognitive behavioral therapy kasi merong psychoeducation, natutulungan kayo kung ano yung facts, ano yung science, no? Kapag maalam na kayo, nawawala na yung takot. At pag nawala na yung takot, nawawala na yung simptomas. Okay? So yun, no? Next. Health anxiety. Ito, nako, grabe to. Mga tao na konting sakit sa ulo, cancer na sa kanila. May konting masamang pakiramdam, no? Takot na sila kung ano nararamdaman nila. Ako na-experience ko yan pag nag-hangover ako eh. Kunyari, party ako, grabe inom, kinamagaan, sama-sama ng pakiramdam ko, hilo, sakit ng ulo, pagod, fatigue.
Anxiety, kasi ano ba to, hangover ko. Ang sama. Dati, nung bata ako na wala pa anxiety, hangover lang siya sa akin. Pero nung nagkaroon ako ng anxiety, yun na, baka mamatay ako, baka ma-stroke ako, baka ma-heart attack ako, ano to nararamdaman ko, no? Health anxiety. Tatanungin ko kayo base sa realidad, sa facts, no? Sa science. Anong dahilan para ang tao mamatay? Sabi sa akin, ano, may sakit. So, pag nagkasipon ako, mamatay ako? Hindi. Oh, sabi mo may sakit. Oh, syempre sir, yung malubhang sakit. Kung may cancer ako, mamatay ba ako? Eh may cancer nga, 30 years, 50 years, may cancer, namatay ba sila? Hindi rin. So ano yung mga namamatay? Yung talagang malubha na yung sakit. Kahit ano pang sakit yan, basta malubha at wala ng gamot. Yun, mga namamatay talaga yun. Alam niyo ba lola ko, namatay 103? Ang nanay ko ngayon, si mama, 90 years old. Magna-91 na sa May. Ay nako, nag-aaway kami kasi kung ano mga pinagbubuhat sa likod ng bahay. Pati bakal, magulat ka. Parang yan na, ano yan? Kasi daw, yung mahabang bakal, ha? Imagine. 2 years, 3 years ago, fracture yung ribs niyan. Pero ngayon, yun, nagwawalis. Ganun siya kalakas, no? So, again, ang mga taong namamatay ay may malubhang sakit na hindi na maagapan ng mga doktor. At sasabihin din ng doktor yon. Isa yon, no? Pangalawa, aksidente. Naputol yung ulo, nalaglag sa building, nasunog, talagang pwedeng mamatay, no? So, yun yung mga rason na pwedeng mamatay yung tao. Ngayon, tatanungin kita, sa kondisyon mo ngayon, mamatay ka ba? Sa kondisyon mo ngayon, mamatay. May malubha ka bang sakit na wala ng lunas? Anxiety lang yan eh. Mamatay ka. Yung taong tumalon sa skydiving, mamamatay ba sila dahil naramdaman nila yung takot, yung pakiramdam na panginginig, pamumutla, pangangatal, paninigas ng mga muscle, hirap sa paghinga, hyperventilation. May malubha ba silang sakit? Hindi ba natural, normal lang yun? Na reaction sa fear? So ngayon tatanungin kita, mamatay ka ba? Mamatay agad? So, di ba? Dalawa lang naman yung rason para mamatay. Aksidente, or papatayin ka talaga. May babaril sa'yo o may sasaksak sa'yo. No? Yung tutula ka sa bangin. No? So malubhang sakit na wala na lunas. Pero bago ka mapunta sa malubhang sakit, pagkagising mo ba may malubha ka na sakit kaagad? Di ba pupunta ka pa sa doktor, doon mo palang malalaman. Ma-hospitalize ka pa kasi bibigyan ka pa ng mga gamot para medyo tumagal-tagal ka ng konti. Di ba? Tatanungin kita, nandun ka ba ngayon? Na ikamamatay mo? Dahil libo-libo kayo dito sumagot, maaring may iba dito talaga na nandun. Okay. Pag sinabi niya, oo, hindi siya yung kausap ko. Ang kausap ko, yung kadalasan, yung most of you na wala dun sa sitwasyon na yun. Yung may anxiety disorder lang, pinag-uusapan dito. Okay? Kung ngayon, kung nandun ka rin naman sa sitwasyon na yun, pwede rin natin solusyonan yun. Ibang klaseng therapy naman yung gagamitin natin dyan. Acceptance. Okay, acceptance, commitment, no? So, yun. Okay? So, yun lang po tatandaan natin. Pag nakaramdam ba tayo ng anything, mamamatay tayo agad? Hindi. Gaya ng follower ko, taga-US pa siya. Usap kami. Papanganak lang. Sabi niya, Coach, takot kasi ako, baka ma-infection ako eh. Sabi ko, sige, sabihin na natin na infection ka ngayon. Ano magiging course of event? Ano yung mangyayari sa'yo pag na-infection ka? Sa'yo. Lalagnatin ako, tapos, hahayaan ka ba na asawa mo mamatay sa kama mo? Hindi. Anong gagawin niya sa'yo? Dadalhin ako sa ospital. Okay, pagdating mo sa ospital, mamatay ka doon? Hindi. Gagamutin ako ng mga doktor. Okay, pag ginamot ka ng mga doktor, papatayin ka ba nila? Hindi. Ano mangyari sa'yo? Gagaling. Pagka gumaling ka, ano mangyari sa'yo? Iuwi. So, saan doon yung namatay ka na dapat ka matakot? Porket ba na-infect ka, patay ka na kaagad? Wala ba tayong mga ospital? Wala ba tayong mga doktor para ayusin ka? Agad-agad? Diba? So, huwag tayong mag-isip ng gano'n, no? Maraming, wag natin isara yung utak natin pag minaramdaman tayong anything, patay na tayo kaagad. Hindi po.
papunta ka muna sa doktor, papacheck up ka, malalaman, mababa lang yung electrolytes mo, uminom ka lang ng ganito, mababa lang yung iron mo, ganun ba, kaya ka may anemia kasi ganito, no, ito lang gawin mo, ganun lang ba, o after 2 weeks, sa pag-inom mo ng gamot, ayos ka na ulit. Ganun lang kasimple. Huwag natin palalain sa utak, no? Okay, ito yung baliw, no? Ang daming taong takot na dahil may, Doc or Coach, pag may anxiety ba ako, mababaliw ako? Hindi po, no? Iba yung daan nun. Iba yung daan. Okay? Yung sinasabi ninyong baliw, ano yun? Yun yung mga may psychosis, yung wala sa reality or delusional, no? Merong ano yun, merong mga pansamantala lang, meron naman talagang may problema yung kanilang utak. No? So, kailangan talaga doon ng psychiatrist para may gamot, ma-maintain, at education, maintindihan kung anong meron siya. Para alam niya, for example, yung bipolar, alam nila na, magmamanic ako, or mania, or talagang depressed ako. So, alam nila yung gagawin nila because educated na sila about their mental condition. No? Meron din naman yung mga schizophrenia. Maraming types ang schizophrenia, ha? Marami. Okay? So, andito yung mga, yun na nga, nakakita, nakakarinig, nakakaamoy, nakakaramdam, ano pa? Nakakalasa. No? Yung senses na yan, pero wala naman. Okay? So, pwedeng ma-diagnose sila na meron silang schizophrenia. Meron din yung mga delusional. Malalaman mo kapag yung sinasabi nila na, ako yung pinakasikat sa buong mundo. Ako yung anak ng ako yung pinakamayaman. Kukunin ako ng mga alien. May plano sa akin yung pamilya kong patayin ako. May plano sila sa akin na masama. O kaya grandioso. Ako ang pinakamagaling na tao. Ako yung anak ng Diyos anak ako ng Diyos. Kailangan mo akong galangin. Anak ako ng Diyos eh. Ako ang tagapagligtas. Kapag ganun na yung mga tao, common yan. No? Malalaman na yan ng mga, okay. May problema ito. So, kailangan kaagad ng madala yun sa psychiatrist. Common yun sa mga taong may ganun. Hindi po pupunta doon yung taong may anxiety disorder. Okay? Unless talagang ikaw, no, predisposed ka sa ganung klaseng mental condition. Naintindihan? So, kailangan natin ng doktor para malaman natin kung meron ka nun. At kadalasan, yung may mga taong yon hindi nila alam. Ikaw, may anxiety ka eh. Takot na takot ka nga, baka mabaliw ka, sinasabi mo eh. So the fact na aware ka, then hindi mo alam yon. Kasi ang nakakaalam lang nun, kasi ganito yan eh, kung paano nyo ako nakikita ngayon, ganyan nila makita yung wala naman. Naintindihan nyo ako? Kunyari, sinabi ko, anong kulay ng damit ko? Black. Black yung damit ko. Sabi mo sa akin, hindi, red yan. Ano ka ba, black to? Hindi, red yan. Black to. Bakit sinasabi mong red? So, ikaw, sa tingin mo, black to, pero sabi ko black to, pero tingin mo red. May problema ka. Pero in reality, red talaga to. Okay? Baka matakot ka. So, ang point is, sa mata mo, iba yung nakikita mo. Okay? Hindi mo rin alam yon. Ang nakakapagsabi lang nun, yung sa paligid mo na, bakit siya nakikipag-usap doon sa tao or may naririnig talaga? Pag sinabing naririnig, talagang totoong naririnig ha. Hindi pwede yung parang may naririnig ako. Hindi po. Kabobohan yon. Kung paano mo ako naririnig ngayon, dapat ganyan. Dapat ganito. Kung paano mo ako naririnig, hoy, Mark, Jane, Mary, Trinidad. Kung paano mo ako naririnig ngayon, dapat ganun. Pero yung sasabihin mo lang, parang may narinig ako, huwag tayo tatanga-tanga, hindi ganun mag-work yun. Ha? Kung paano mo rin ako nakikita ngayon, dapat ganyan. Hindi yung, parang may naaninag ako, ay hindi ganun nag-work ang psychosis. No? Dapat ang psychosis talaga, totoong, kung paano nyo nakikita ngayon, dapat ganyan. So dahil nakikita mo nga ako, hindi mo alam na may problema ka kasi nakikita mo ko eh. Ang makakapagsabi nun yung mga tao sa paligid mo. Na ba't di mo siya nakikita? Nakikita ko siya. So may problema yun sa pag-iisip. Meron ka bang ganon? May nakapagsabi na ba sa buong pamilya mo na nakipag-usap siya, wala namang tao. Lumabas siya doon, nakipag-usap doon, wala naman siyang
Pamilya mo nakakaalam nun, hindi ikaw. Kasi sa'yo nga, realidad yun eh. Kaya huwag ka rin mag-alala dun. No? So, kung walang gano'n, huwag na natin pilitin. Pag wala, huwag na natin pilitin, ha? Okay. Next. Ang dami pa nito eh. Pero gusto ko 30 minutes lang eh. Okay. Fear of having panic attack. Natatakot ka na baka mag-panic attack ka ulit. No? Natatakot ka baka mag-panic attack ka ulit. Okay. Kaya importante po na may ganitong usapan, may talk time. Pwede kayo magpa-schedule pala sa akin para ma-address natin. Kasi sa iba't ibang tao, iba-iba yung concern, iba't iba yung worries, at iba-iba rin yung mga maling pag-iisip nila. So ang trabaho ko is to correct it. Kapag na-correct ko na at nagkaroon kayo ng tamang kaalaman, nababawasan na po yung takot. At pag nawawala yung takot, nawawala na yung symptoms ng katawan. So babalik ka na no, sa sinasabi mong dating buhay. No? So ganun yun. Huwag kayong manghinayang sa pera. Kahit milyones ang gastusin ninyo, hindi matutumbasan yung ginhawa. No? Pero hindi naman milyones to. Sinasabi ko lang sa inyo, kung may milyon man kayo, gastusin nyo yun kung meron talaga. Kasi hindi matutumbasan ng ginhawa ng walang disorder. Anxiety, by the way, is part of the body, ha? Kasama sa katawan natin, kailangan natin ng anxiety. Ang gusto nating alisin yung disorder. Okay, klaro? So, yung natatakot ka ulit mag-panic, no? Dapat, para mawala yun, dapat naintindihan mo na wala namang danger yung pakiramdam ng panic sa katawan. It's the same with yung taong nag-skydive. Tumalon siya, sama-sama ng pakiramdam na yun. Inimatay pa nga eh. Sa ere, di ba? Dinalabas siya sa ER. Kaya ng katawan niya yun. So dapat, sasabihin mo sa sarili mo, o di mag-panic attack ulit. Wala namang ako sa danger pa nag-panic attack ako eh. So if there's real acceptance, kapag tinanggap mo na, wala naman, o di, hindi talaga may discomfort lang, hindi maganda, handun yung ganon, pero lumilipas din siya eh. Meron na ba sa inyong 24 hours nag-panic attack? Pag sinabi niyong oo, mali yun, sinungaling kayo. Kasi alam niyo, nagpipik lang ang panic attack, mga 15 minutes, no? Tapos magsasubside yan. Pero mag-iisip ka ulit, babalik ulit siya. So loop. Pero wala yung permanente na lagi ka nagpa-panic attack for 24 hours. Pwede, nag-panic ka, after 15 minutes, magda-down. After 5 minutes, nag-isip ka ulit na nakakatakot, akit na naman siya. Ganun yung mangyari. Pero hindi yung tuloy-tuloy. Walang ganun. Hindi kaya ng katawan yun. At yung katawan natin may sympathetic, parasympathetic. So, alam niya kung kailan tataas, alam niya rin kung kailan bababa. At meron tayong tinatawag na homeostasis, no? Yung ibinabalik niya sa normal state, yung katawan. Ganun talaga yung mechanism ng body. And we trust that body system. So, ngayon, pero siyempre, kala mo, ang dali ko lang sabihin, ano? Kaya importante na merong talk time. Or kung gusto ninyo sa iba, therapy. No? I don't say therapy sa akin eh. Kasi nga, I'm not a practicing psychologist. Coaching lang and psychoeducation maybe. Yun yung pwede kong sabihin sa inyo. Nag-iingat ako sa mga ganyan. Ayoko ng mga ganyan. No? So, ang dami ko na, kung mapapansin niyo yung mga comments ng aking mga followers dyan, back to to their life. Nagtatrabaho na sila ulit, nakakalabas na sila because of watching the videos. Pero syempre, iba talaga yung may tutok kasi mas mabilis. No? Ngayon, kung may pera ka lang din naman, huwag mo panghihinayangan yon. That's your mental health. No? Kung gagastos ka sa puso or sa diabetes mo, mental health, mas importante yon. Kasi imagine mo, wala ka naman sakit pero para may sakit. Diba? Mas malala pa. So pag inayos natin yan at available po yung ganito, no, with you. So kayo po, ito bali ang tulong ko sa inyo ha. Kayo ang magsasabi sa akin kung magkano ang kaya ninyo. Huwag niyo po akong tatanungin magkano. Kayo magsasabi. Pag nakita kong fair sa certificate ko, sa oras ko, sa skills ko, then pagbibigyan kita.
Ganun lang kasimple. Okay? So, pwede niyo i-share itong video na to para mas maraming makakaalam at mas marami tayong matulungan. And I'm hoping na mawala na yung stigma natin na pag pumunta sa isang mental health professional or psychiatrist or sa Center for Mental Health or mental hospital, baliw. Ano ngayon kung baliw? Mental condition, pangit lang yung word na baliw. But actually, condition siya kailangan siyang ayusin. Yun yung fact of life. And hindi siya nakakaya. Okay? Dapat diagnose ng doctor. With that, thank you. Bye.